Mahilig tayo, uy, may appointment ako. O ano sa Tagalog ngayon ang appointment? Ha? Lakad. Ha? Kakatan. Meron akong, kakatagpuin. Ha? May appointment. Ha? Meron kang, it's a pre-arrangement meeting. A date. Okay? Ha? Di ba yung mga young people natin dito, uy, may appointment ako, yung pala date. Ha? Makikipag-date pala. Okay, so yan po ang meaning ng appointment, to keep an appointment, to be present at the right and place for a pre-arranged meeting. Okay, to agree on a time and a place to meet. So meron pong tinatawag na, pag meron kang appointment, of course, merong venue. Ha? Saan ang venue? Doon sa Silong ng Mangga, SM. Ha? SM Balocok, kasi nasa Silong ng Mangga ang ating church. Ha, mga kapatid? Praise the Lord. So, when you are making an appointment, sino po dito ang naranasan ng nakipag-appointment kay Mayor? Hello? Sino na nakaranas dito na makaharap nakipag-appointment kay Mayor? Wala? Wala pa? Kasi hindi po madali ang makipag-appointment sa mga government officials, especially mayor. Pupunta po kami kay mayor. Ay, wala si mayor. Yung pala, ayaw ka lang niyang kaharapin. Ha? Pero, mayroong isang bagay, mga kapatid, na ang mayor lalabas kapag ang kaharap niya ay yung mga tinatawag men in uniform. Sino itong mga to? Mga general. Talagang lalabas siya. Dahil kung hihingi ka lang ng ayuda, ha? Mayor, kailangan namin ng pera pang pa-hospital. Ha? Nandiyan ba si Mayor? Eh, wala si Mayor. May appointment sa iba. Pumunta ng kung saan. Maraming dahilan ang mga alipores ng Mayor. Totoo po ito. Kasi marami na tawag dito yung tinatawag na mga nagtangka na humingi ng tulong. Pero mga kapatid, karamihan, majority, bigo. Okay? So yun po yung minsan nagiging kahirapan sa mga presidente. Hindi ka basta-basta makakalapit sa mga yan. Sa mga senador, kay congressman, yung mga politicians natin, mga kapatid. At usually mga kapatid, ang mostly na nagiging kaanuhan ng mga politicians na ito, yung mga mayor, o kaya mga congressman, gobernador, is yung mga tinatawag na may mga importante at hindi naman lahat, pero madalas ang kinakapag po nila ay yung pagkakapiraan. Are you agree with me? Totoo ito. Kaya nga si Mayor Magalong ng Baguio, mga kapatid, ang Mayor ng Baguio, si Magalong, nagtayo ng good governance. Out of 1,000 na mga mayors, mga kapatid, 200 lang yung umanib o sumama kay Mayor Magalong. Sino ang isa? Vico Soto. Isa siya. Sila yung mga tao, mga kapatid, na ang gusto nila, good governance. O yung magiging maganda, yung patakbo ng mga mayor na ito sa kanilang nasasakupan. Okay? So nakikita natin, out of 1,000, ibig sabihin, may 800 na ayaw ng good governance. Kasi ito po yung masakit talaga na katotohanan kapag di ba, during election, sa election time pa lang, talagang nakikita mo sila kung saan silang, ito po ang aming mga plataforma, ganito po, ipapasimento ko po ang inyong ang inyong mga karsada, yung mga bako-bako, kahit yung mga mukha ninyo, papasimento ko na yan. Ang gaganda, mga kapatid, very flowery. Talagang magaganda yung kanilang mga sinasabi. Pero, tingnan natin, mga kapatid, naiiba yung sinabi nila. Kaya mag-iisip ka rin, parang ayaw mo nang bumoto. Minsan ka, di ba, napansin ninyo yung sa Senado, yung nagkaroon ng mga tinatawag na Senate hearing, nakakalungkot, mga kapatid, na
Ewan, hindi mo ngayon malaman kung sino na ngayon yung totoo. Ha? Meron yung isa na, meron siyang church organization, mga kapatid, na talagang idinadawit sa issue. Ang tanong, totoo ba o hindi? Kasi wala naman tayong alam. Sa gawin nakakurakot, etc. Wala tayong alam. Pero there's one thing, mga kapatid, nang ako'y umuwi, dahil nakausap ko yung kapatid ko, na gusto niyang malaman kung ano yung meron sa DPWH. Kasi naghimok sa kanya kasi nakita yung lahat ng projects ng kapatid ko. Imagine kung kapatid ko, mga kapatid, grade 6 lang na natapos nito. Ha? Sila itong kapatid ko, grade 6 lang na natapos, pero pag makipag-usap sa mga engineer, sa mga matataas na tao, mga kapatid, hindi mo isipin grade 6. Talagang yung way niya na makipag-build, kakaiba. At yung mga pinatayo niyang mga projects niya sa Marikina, sumunod dito sa May Bulacan, may mga sunod-sunod siya mga projects. Kaya ang tawag namin sa kanya, kontraktor. Si kontraktor. Nagpa-picture yung asawa ko, katabi ko si kontraktor. Ha? Nag-million talaga yung kapatid ko. Sa totoo lang, mga kapatid. Pero there's one thing na ba't ko na-brought out ito. Kasi yung kumukuha sa kanya ay nakita yung projects niya at ang gusto ng mga taong ito, siya yung umawak ng project. Alam niyo kung anong project? Maglalagay ng tinatawag na kanal sa mga barangay. Ang tanong niya, hindi siya basta-basta mo, sige, kunin ko yung project. Hindi, nagtatanong muna siya. Ano bang mayroon dito? Ano bang kalakalan dito? Kalakaran. So, nung nagtanong yung kapatid ko, ganito yan kasi boss, pag binigyan ka ng project na ganyan, of course, mga 3 million yan. Alam niyo, mga kapatid, o tapos, kapupunta kay Mayor. Nasubukan niyang nakipag-usap. Yung kapatid ko, siya, naranasan niya nakipag-usap sa Mayor. At nung nakipag-usap siya, mga kapatid, hindi agad-agad sumasagot si Mayor. O Mayor, ano ba maganda? Sabi niya gano'n. Ano ba para mas mabilis na? Gano'n na yung mga usapan, mga kapatid. Yung pala. Okay, 500,000. Gano'n na agad, mga kapatid, ang bill. Kaya sabi ng kapatid ko, hindi ko papasukin. Hindi ko papasukin ito kasi syempre number 1, mga kapatid. Yung kapatid ko kahit gano'n yun, may takot sa Diyos yun. Kahit anong kamal mo ng pera, may balik yun. Hello? Pag ikaw ay kumuha ng, sabi nga, an inheritance gotten easily, in the end, it won't be blessed. Hindi yung pagpapalain. Kapag, alam niyo yung mga tumataya sa loto kung meron man, ha? Pasensya po sa kung meron man, ha? Kasi gusto mo madalian na yumaman. So, tataya ka ngayon sa loto. Out of mga millions, mga kapatid, isa lang ang mananalo, 2. Kawawa yung mga, yung mga tumaya. So, ang point dito, mga kapatid, sa ating inaaral is, yung sitwasyon ng kapatid ko na nakipag-meet sa isang mayor, mga kapatid, ay sinabi niya sa sarili niya na hindi ko to ipagpapatuloy. Kumbaga kumuha lang siya na experience, paano, etc. Pero ang katotohanan, tinigilan niya, ayaw niya. Mas maganda pa ang private. At alam niyo, mga kapatid, patuloy siyang pinagpapala ng Diyos. Bakit? Kasi idinadaan sa tamang proseso. Amen? Hallelujah. Kaya kung tayo, mga kapatid, gusto natin ng pinagpalang buhay, idaan natin sa tamang proseso. Huwag natin iladaan sa mabilisan at hindi makatarungan, hindi makatuwiran na pamamaraan. Amen? Pero pakan muna natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, babalik tayo, mga kapatid. Ang topic natin is an appointment with God. So, ang appointment with God, mga kapatid, is makikipag-meeting ka sa ating Panginoon. Ang meeting na ito, mga kapatid, is very important sa ating Diyos. Kasi, that's the reason why si Adan at si Eva, mga kapatid, kinreate ng ating Panginoon ang dalawang ito. Amen?
upang magkaroon siya ng tinatawag na fellowship. Hello? So ito po mga kapatid ay isang fellowship na, kasi ang Diyos may mga kasama siya mga angels sa heaven, pero bakit lumikha pa siya ng tao? Ha? Bakit siya nag-create pa ng tao para lang magkaroon ng fellowship? Pwede naman yung angels. Alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoon, kakaiba yung kanyang mentality. Amen? Yung nag-create pa siya talaga para lang magkaroon ng fellowship dito sa mga gagawin ng tao. At tayo, bilang mga tao, mga kapatid, praise God, hanggang ngayon, ang gusto ng Diyos magkaroon ng relationship, fellowship. Ang masakit mga kapatid, marami sa tao mga kapatid, ayaw ng fellowship. Ang gusto, ang iba, hinahanap ang Diyos dahil lang sa blessing. Hinahanap ang Diyos para lang masolusyonan ang problema. Pero ang hinahanap ng Diyos, may problema ka o wala kang problema, may fellowship din dalawa. Amen? One of the good example is sa mag-asawa. Ha? Hindi po pwede, kaya nga sinabi ng Biblia pag nag-asawa, di ba? Ano yung sinasabi mga vow, mga kapatid? In sickness and in health, in richer and in poorer, till death do us part. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ka lang asawa sa ginhawa. Hello? Dapat magkasama sa hirap at ginhawa, sa sakit o sa in good health, yung maganda yung pangangatawan mo, hindi maganda, nandun present ang bawat isa. Hindi nagkasakit, mga pipa, tawag dito, maghahanap na ng iba. Kasi nakikita na niya, naku, iiwanan na ako dito. Kumbaga parang hahanap na ng reserva. Hindi po ganun mga kapatid. Antayin mo talaga na kunin siya ni Lord. Hindi yung kung kailan mga kapatid nagkasakit, iiwanan mo na. Nag-iisip ka na, kung mamamatay na ito, paano na ako, malulungkot ako. Kailangan pa ako malungkot. Maghanap muna ako ng reserva. Ha? Maraming ganyan mga kapatid, at hindi ko ito inilalayo sa father ko. Bakit? Kasi nung nagkasakit ang mother ko mga kapatid, ang father ko, may reserva. May reserva na agad. Kumbaga mga kapatid, talagang nakakalungkot na sitwasyon. Pero hindi mo makikita yung tinatawag na yung vow. Amen? Hindi mo makita yung talagang sinumpaan nila na till death do us part. Pero sa Panginoon mga kapatid, ibang usapan. Amen? Pag nakipagrelasyon ka sa ating Diyos, walang iwanan. Amen? Hindi ka tinawag ng ating Panginoon, o halika, tinanggap ng ating Panginoon bilang sa mga tumanggap sa ating Diyos. Tandaan po natin mga kapatid na hindi ka tinawag ng Diyos sa kaginhawaan lang. Amen? Tandaan natin, ang tinawag ka ng Panginoon, hindi niya tayo pinangakuan ng bed of roses. Dahil sa dadaanan po natin mga kapatid in the journey, sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, lubak mga kapatid minsan. Amen. May mga pagkakataon na ang pakiramdam mo parang iniwang ka ng Diyos. Naramdaman ko mga kapatid sa buhay, Kristiyano mga kapatid, na ang Diyos hindi lang sa kaginhawaan. Diyan ka niya itetest mga kapatid. Na kung sa panahon ba na binibigyan kita ng pagsubok, magpapatuloy ka ba? Hello? Naranasan niyo ba yung mga kapatid na parang feeling niyo, Lord, parang hindi ko maramdaman. Ha? Pero the moment mga kapatid, na ang spirito mo ay talagang tumulog sa presensya ng Diyos, yung nakipag-appointment ka sa Panginoon, Lord, hahanapin kita. Amen? Once na ginawa mo yan mga kapatid, mararamdaman mo yung peace na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kakaiba mga kapatid. Marami na akong napakinggan na they are in trouble, maraming problema, but when they kneel down in the presence of God, kahit punong-puno siya ng problema, pero may peace. May kapayapaan siya.
Amen? Na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Bakit? Kasi sa taong hindi naghahanap sa Diyos, tandaan po natin, ang iniisip na nila, tapusin na yung kanilang buhay. Para matapos na. Ha? Yung iba maglalaslas, yung iba maglalason, para matapos na. Akala nila tapos na. Hindi nila naisip, mga kapatid, na yung iniisip nila na pagpapakamatay ay umpisa pa lang ng kanilang pagdurusa. And that is eternal. Kaya nga sa ating mga kapatid, ang pangako ng Diyos, cast your burdens. Ibigay mo sa akin ang iyong problema. Sabi ng Panginoon, God is inviting us. Hello? Ini-invite tayo ng Diyos, mga kapatid, na ibigay natin sa Kanya yung problema. Siya yung bahala. Amen? Siya yung bahala. Kasi maraming sitwasyon, ito lagi kong sinasabi, na when it comes to appointment with God, never, mga kapatid, na babangon ako, hindi ako nagagamit talaga. I had a meeting. May agenda. Ha? I'm taking the orders. May order, mga kapatid. Hello? Kasi, number one, mga kapatid, when you are meeting with God, hallelujah, not my will, but your will be done. Tama po ba? Kasi minsan madalas sa ating mga buhay, yung kalooban natin ang nasusunod, hindi yung kalooban ng Diyos. Kaya ang nangyayari, mga kapatid, pag yung kalooban lagi natin na nasusunod, anong nangyayari? Mamaya-maya, iyak ka na. Kasi yung will mong nasunod hindi yung will ni Lord. Hello? Halimbawa, babalik na naman tayo dito sa sitwasyon na para maintindihan lang, mga kapatid, in a simplest way, na sa totoo lang, sa pag-aasawa, especially sa akin, hindi ko na ilalayo. Yung ex ko, tall, dark, and handsome. Yun talaga yung nakita ko, tall, dark, and handsome. Hindi pala yun yung will ni Lord. Pero, kung kayo, nag-a-aspire kayo, ngayon pala manalangin na kayo, Lord, yung will mo, hindi yung will ko. Kasi kung pinilit ko yung will ko, hello, kung ipinilit ko yung will ko sa tall, dark, and handsome, matagal na akong divorce. Matagal na akong hiwalay. Pero I ask God's will. Umiyak talaga ako. 2 taon ako, mga kapatid, na hindi nakipag-BF. Bakit? Kasi nasaktan talaga ako, mga kapatid, ng bonggang-bongga. Sabi ko, mga lalaki na yan, pare-pareho sila. Not until when I met my small white. Pero handsome. Mga kapatid, sabi ko, Lord, nakita ko siya, Lord, kung pwede lang, uuwi na ako, Lord. Uwi na talaga ako. Walang dat ng alam niyo yung paminta, yung pamintang durog, dat lang. Wala talagang spark. Wala talagang ka-spark. Sabi ko, ano naman klase kong kabit ko. Ang ganda-ganda ng attire ko ngayon. Ang kabit ko, may paibol sa kilikili. At bakit hindi ko feel? Ay maging very spiritual. Kaya na nakita ko yung darling ko, yung asawa ko ngayon. Lord, uuwi na lang ako, Lord. Yan na yun, mga kapatid, uuwi na ako. Pero, hindi ko akalain, mga kapatid, na yun pala yung will ni Lord para makilala ko si Lord. Amen? May mga kalooban tayo na ayaw natin, pero kasi may panalangin na akong nauna. Kung ano yung panalangin mo, mga kapatid, sa Diyos, hallelujah, Lord, hindi ko kasi, yung nauna, hindi mo nakikita, si Lord ang nakakaalam niyan. Hello? Hindi mo yan nakikita, si Lord lang talaga. Pero ano bang prayer ko? Hindi ko pinag-pray, Lord, gusto ko yung Christian. Hindi ko pinag-walang prayer na ganun. Ang prayer ko, Lord, pero may nauna akong prayer before ang aking husband. Ano yung prayer ko? Lord, hindi ko maintindihan itong Biblia na to. Pag pinabasa ko, inaantok agad ako. Tulog. Magaling na sleeping pills ito, mga kapatid. Yung magbabasa ka maya-maya, tulog ka na. Pero sabi ko, Lord, dumating sa pagkakataon na sinabi ko, Lord, hindi
hindi ko talaga maintindihan itong Biblia, lalo na yung mga parables, hindi ko talaga maintindihan. So, anong ginawa ng Diyos, mga kapatid? Sa prayer ko, ang sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako na maintindihan ko itong mga nakasulat dito. So, yung palang prayer ko na yun, gumagawa na ang Diyos ng kaparaanan para maintindihan ko. So, ang pinadala niya, Christian na alam ang Biblia. At nagulat ako, nagba-Bible study kami dalawa. At over the phone. Nagba-Bible study kami. At sa pagba-Bible study, natuto ako ng mga kanta, Christian songs. Kasi uhaw pala yung kaluluwa ko, mga kapatid. At yun, mga kapatid, yun yung isa sa mga ginagawa ng Diyos sa atin. Amen. Na kung halimbawa meron kang gusto na mangyari sa buhay mo, make an appointment with God. Hello? Kailangan makipag-appointment ka sa ating Panginoon. Sabihin mo, Lord, not my will, but your will be done. Kung ang Diyos na natin, si Lord Jesus Christ, mga kapatid, alam natin na dual ang kanyang deity o yung pagiging Diyos niya, isang humanity at isa yung deity niya, yung pagka-Diyos niya. Pwedeng gawin ng Diyos, mga kapatid, itong ating Panginoong Hesus, na tanggihan yung dadaanan niyang kamatayan. Pwede niya sabihin na ayaw mo na, bahala na kayo sa buhay niya. Pwede yun eh. Pero hindi. Sa prayer niya, ano sabi niya? Not my will, but your will be done. So, sa atin mga kapatid, sa buhay Kristiyano, tandaan po natin na tayo po ay bawat isa sa atin may plano ang Diyos. Pero yung plano ng Diyos niyan, malalaman mo lang kung tayo po ay mayroong magandang relasyon sa ating Diyos na buhay. Amen. Hello, nandiyan pa ba kayo? Kung ang pangarap mo, ikaw ay maging maalwa sa buhay o yung talagang yung bang hindi ka nagigipit o di kaya gusto mo nang makakasama sa buhay, make an appointment with God. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka bibiguin ni Lord. Yes, hindi ka bibiguin ni Lord. Kasi the moment na nag-start ka, nakausapin ang ating Panginoon, yung bang talagang ibinibigay mo na yung puso mo, Lord, anong kalooban mo sa buhay ko, etc., gumagawa na agad si Lord ng kaparaanan sa buhay mo. Amen. Palakpakan muna natin ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, the success of marriage, mga kapatid, ito po ay hindi basta-basta sa mag-asawa. Kagaya ng sinasabi ko, gagastos ang babae o di kaya silang dalawa na magpapakasal ng 100,000 o di kaya 1 million sa kasal. Ha? 1 million sa kasal. At after 10 days, hiwalay. Meron ganyan nangyari. Meron yung kinasal sa, hindi ko matandaan. Hindi ko alam kung ano. Parang isa sa mga celebrities, hindi ko na i-mention yung pangalan. Pagkatapos ng kasal, mga kapatid, 10 days lang ata o 1 week, naghiwalay na sila, milyon ang ginastos nun. So walang tinatawag na namuo, mga kapatid, na maayos na pagsasama. Kaya madaling mabuwag. Okay? So, sa marriage life, sa the success of marriage life, mga kapatid, nagdidepende po yan. Kailangan pareho kayo mayroong malawak na pang-unawa. Hello? Why divorce happen? Bakit nangyayari ito, mga kapatid? Bakit nagkakaroon ng hiwalayan? Kasi dapat po sa mag-asawa, parehas sila na nakakaunawa. Hello? Kaya mga young people na may planong mag-asawa, magkonsulta muna kayo kay Lord. Hello? Hello? Ba't parang nakasimangot kayo? Kumonsulta muna kay Lord. Huwag mahihiyang magtanong. Huwag kayong mahihiyang magtanong kay Lord. Kasi tandaan natin, mayroong lalaki. Hello? Diyan pa ba kayo? May lalaki na nanalangin siya. Panginoon, ang hiling ko, pagkalooban mo ko na makapangasawa, yung mabait, maganda, etc. So, Lord, sabi niya, dito naman babae na nalangin din.
Panginoon, bigyan mo ako ng mapapangasawa na specific, kailangan specific. Ha? Kailangan yung specific, yung talagang, huwag yung, Lord, kahit sino na lang. Ha? Huwag kayo mananalangin, Lord, kahit sino na lang. Kailangan mananalangin ka, yung talagang makakasama mo sa buhay. Parang nandyan lang sa likod, yung queen ng bantayan. Queen ng bantayan, nanalangin siya. Ang gusto niya, yung makakasama niya, yung forever na. Ha? Ay, yung forever. So, alam niyo mga kapatid, kasi depende po yan sa prayer natin eh. Yung desire natin, sinasagot tayo ng ating Panginoon according to our desire. Hello? Nagdi-desire ba kayo na magkaroon ng apam? Ha? Nag-desire kayo? Ay, wala. Ay, wala talaga. Sige mo. Bigyan ko kayo mamaya ng peta tayo. Meron pa naman doon. Ang tawag doon? Ay, yung papaputi. Ayaw nyo naman naman eh. Kasi alam nyo, mostly ng mga Americans, they want yung kulay ni Madam Queen na bantayan, mga kapatid. Totoo po yan. Kahit nung nasa Canada pa ako, naalala ko yan, talagang hinahanap nila yung color, yung talagang, oo. Kasi yung mga nakasama ko sa, yung kapatid ng naging alaga ako, mga kapatid sa Canada, alam nyo, grabe siya magpaitim. Alam niyo yung jet ski? Yung jet ski yung nakikita nyo sa mga ilog, yung mabilis. Ang kulay na niya. Maputi siya mga kapatid, pero talaga nagpa-brown siyang grabe. Pag sa akin, parang hindi ko type yung kulay na gano'n para sa kanila. Kasi nasanay tayo pag sinabing puti, puti talaga. Amen? Pero sa kanila, trip na trip nila yung kulay na yan mga kapatid. Ang iba, sa mga puti, nagpapasantan. Pupunta sila sa salon para lang maging kulay ano ba? Kayo manggi, kulay brown. Okay, so ganun mga kapatid, talagang ginagastos sa nila. Alam niyo kung magkano? Dahil nagtanong na ako dun sa isang best friend ng alaga ko, magkano magpasantan? 3,000 Canadian dollars lang naman. Magsusana. Okay. So, ay nakuta rin. Okay. So, yun mga kapatid, kung ano yung dinisay ng puso mo, sinasagot ng Diyos. Pero may pero. Ang sabi ng Biblia, you need to delight yourself unto the Lord, and all your desires shall be given unto you. Ibig sabihin, kinakailangan, hello mga young people, di lang mga young people, yung mga dating dyan, kailangan napapaluguran natin ang Diyos. Mga young people, kung kayo po ay inuutusan ng inyong magulang, anak, bumili ka nga ng suka dyan kay Aling Maria. Oh, ako na naman, parang na lang ako. Tapos, anak, maghugas ka ng plato, kahugas ko lang kanina, ako na naman. Ay pag mareklamo ka, hindi nalulugod si Lord. Hello, kaya yung mga mareklamo dyan. Reklamo kayo ng reklamo, at hindi nyo napapaluguran si Lord. Yung desire ng puso ko, nadidelay. Nadidelay. Naalala niyo yung merong kwento sa inyo mga kapatid? Na kung naaalala niyo, kinukwento ko na mayroong isang babae na ito po ay laging palasagot sa magulang, na laging siya na lang yung inuutusan. Not until one time mga kapatid, kasi wala namang ibang mautusan eh. Talaga siya lang yung mautusan kasi yung panganay may sakit, yung pangalawa nag-aaral, yung pangatlo nasa inampo ng ibang tao. Tapos yung kapatid niya mas bata sa kanya, hindi rin uubra. So walang mautusan, siya lang talaga. At minsan mga kapatid, dumating siya sa point na kung saan ay pupunta siya ng palengke. At suot-suot niya yung magandang binigay ng kanyang nanay na bestida. At sa kanyang paglalakad mga kapatid, humangin ng malakas, sobrang lakas ng hangin. At sa sobrang lakas ng hangin mga kapatid, may tumamang something na parang plastic sa mukha niya. May tumamang plastic. Gusto niya magreklamo, pero mga kapatid, ang sabi, may bumulong sa kanya. At ang sabi sa kanya, anak, magtiis ka lang. Kasi mayroon akong magandang plano sa'yo. Hello?
magtiis ka lang, sabi ni Lord, ng bulong sa kanya. Tapos narinig niya mga kapatid yung bulong na to. Nung umuwi siya ng bahay, naalala niya yung bulong na yun. At ang nanay niya ay nagputo sa kanya, anak, gawin mo nga ito. Alam niyo, may kusa na siya. Yung hindi siya nagreklamo, anak, hugasan mo to. Ako na. Wala siya. Nakita niya yung mga, ang tawag dito, yung tatalupan na mga gulay. Ay, nanay, ako na yan. Talagang may kusa. Ganyan ba kayo? Hello? Uy. Ganyan. Nagkukusa ba kayo? Sino rito may mga kusang palo? Alam niyo sa mga grading system, yung mga panahon namin, meron yung column na character. Character. Alam niyo po mga kapatid, ako po ay tumanggap ng honor. Dahil sa ugaling may kusang palo. Bakit? Pag may nakita ako na kailangan lagyan na ng tubig, lagyan na ng tubig. Kung kailangan ng ganito, kaya mga kapatid, nakita ako ng teacher ko, kaya mayroon akong medal. Napaka-importante po mga kapatid yung mayroon tayong pusa. Nagpupusa tayo. Wala eh. Pagdating ng hugasan time na, yung pag tapos na yung kainan, nagtatanong nga pa, anong group ka? Sino bang group ngayon na maghuhugas? Yung iba tumatakas na. Ang iba naman ay nagsasabi na, pagod na nga ako sa kusina. Pati ba naman ako maghuhugas pa? May mga reklamo. Kaya yung mga design ninyo, nauutlot, nadidelay. Kaya mamaya, pagdating ng hugasan, magkusa kayo, hugasin nyo, lahat kayo. Maghugas kayo lahat. Hindi na kailangan tanungin, anong group kayo? May kusa. Kaya alam niyo, natutuwa ko kay Ma'am Jen, sa Mama, yung ating pong manager ng Palawan. Si Ma'am Jen de la Cruz. Wala po sa listahan niya ng group M. Meron ba? Hindi ko matanda kung meron ba? Group 4 pala. Group 4 siya. Hello ma'am, nasan ka na? Nandiyan na siya, okay. Ang point ko dito, pero wala pa siya sa group. Nakikita ko na siya, nandun na siya sa hugasan. Yung mga bisita natin, sama ng tingin sa akin, Ang biro, may hugas pala. Ay, ayaw ko na dito. Baka pati yung tatlo mo papabaptize. May mga paghuhugas pa. Gusto ko kumain lang eh. Alam niyo mga kapatid, pag ito po, na ginagawa natin, nag-groupings, ang paghuhugas ng plato, you are disciplining yourself. Yung iba nga, naaawa nga ako, naka-dress talker talaga, ganda ng dami niya mga kapatid. Pagkatapos, yung sapatos niya, ganda-ganda, nasa buhugas siya ng plato, yung rotera, hindi niya man alam kung anong posisyon gagawin. Mga kapatid. Kaya, alam niyo po, nakikita ni Lord yan. Lahat po ng inyong ginagawa para sa Panginoon, nakikita ni Lord yan. Praise God. Kaya, huwag po tayo magre-reklamo na, ayoko na nga dito sa church na to. May mga brotings pala. Ayoko maghugas ng plato. Gusto ko kakain. Alam niyo mga kapatid, pagpapalain kayo ni Lord lalo. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Kasi nagkakaroon ka ng tinatawag na yung bang servanthood. Servanthood. Ibig sabihin mga kapatid, parang ako mga kapatid, nandito ako sa pulpito, pwede ako doon sa hugasan ng plato. Ibig sabihin, alam niyo yung point ko na sinasabi, all around, kahit saan, pwede nagpipinta, Alam niyo yung mga nagpipinta ko, lahat. Gawain ng lalaki, minsan ginagawa ko na, kung kaya rin lang gawin. Sabi nga, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, hindi ito masasayang. Hindi ito mababaliwala. Hello? Tama po ba? Kaya kung halimbawa, gusto mo lang na magpasikat, ay kailangan gusto ko ako yung bida. Ay mga bida-bida. Ay gusto, sila yung laging bida. Ayaw ni Lord ng bida-bida. Hello? Yung gusto lang sila yung highlighted lagi yung linggo. Hindi po yun ang hinahanap ni Lord. Ang hinahanap ni Lord yung willing. Hello? Yung gusto talaga magpagamit sa gawain. Praise God. At pagkatapos ng may blessing si Lord sa inyo. Hello, mga kapatid, nagkakaintindihan po ba tayo? So,
sa atin bilang Kristiyano mga kapatid. Praise God, tandaan po natin yung relationship natin kay Lord ay parang mag-asawa na walang iwanan. Pag meron ka, dumaranas ka ng matinding problema, hindi sasabihin ni Lord, ay, hindi pwede, dami mong kasalanan, ha? Marami kang ginawang katarantaduhan. Huwag muna, hindi mga kapatid, ang Diyos natin, praise God. Pag lumuhod ka, nakita ni Lord, umiiyak ka na, ha? Ganun katindi ang Diyos. Naranasan ko yan many times. So many times, pag may mga problema, hindi na talaga, no? Kung problema mo lang ulam, hindi yun. Yung iluluto ko, hindi yun. Yung mga grabing problema, hindi mo na kaya. To the point that you want to give up. Yun yung mga matitindi mga kapatid na mga testimonies na meron kang problema na talagang ang Diyos nakasuporta. Hello, naranasan niyo na ba yun? Na talagang ang Diyos nakasuporta palagi. In whatever situation, circumstances mga kapatid ng buhay, nakaback up talaga si Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. So, always remember mga kapatid that God wants to have a fellowship. Kay Adan at kay Eva, from generation to generation mga kapatid, still, God is looking for a relationship. Hello. Ang relationship na ito mga kapatid is yung something mga kapatid na kakaiba. You are building a relationship na hindi mo ang tawag dito, yung bang hindi mo kaya na hindi ka makapag-pray. Hindi mo kaya na wala ka man lang reading of the Word of God. Ito po yung relationship. It's a two-way kind of relationship. When you pray, you are talking to God. And when you are reading the Word of God, God is talking to you. Amen. That's a two-way. Kaya nga, we are being required, kailangan sa bawat Kristiyano mga kapatid, tayo po ay nananalangin at nagbabasa kasi kinakausap tayo ng Diyos sa pamagitan ng salita niya. Amen po ba? Amen. Praise God. Hallelujah. So, yan po mga kapatid. Praise the Lord. So, alam natin mga kapatid, kaya ko ito sinasabi, itong topic natin na an appointment with God, ito po ay makatutulong sa atin talaga. Kung gusto mo at hinahanap mo ang kapayapaan ng buhay mga kapatid, you need to spend time with God. Gusto mo na malaman yung talagang iayos ng Diyos ang future mo, you need to spend time with God. A quality time ang hinahanap talaga dito. Hello. Kaya kung mayroon kang mga bagay na busy ka sa school, sa trabaho, etc., top priority talaga si Lord. Hello? Top priority. Kasi pag hindi mo siya nilagay sa top priority ang ating Panginoon, mahihirapan ka in the beginning of your day. So, umpisa pa lang ng umaga mo. Kaya nasabi nga, manalangin kang puspos. Ha? Ano sabi doon sa dulo mga kapatid? Matatapos ang araw na pinupuri mo ang Diyos. Bakit? Kasi talagang nandun ka, nag-spend ka na ng time eh. Pero kung wala kang time, ang dami nito mga kapatid. One of my example is yung kapatid ko, umuwi ako ng Bulacan, ito lang. Alam niya, 3 years na hindi nag-church ng Sunday. Ha? Hindi siya nag-church. Pero alam niyo mga kapatid, naramdaman niya yung bigat ng buhay. Bakit? Kasi she usually went to church, praising God, and all of a sudden, nakipag-trade in siya sa isang deal, mga kapatid, na hindi siya magde-day of ng linggo para lang mabayaran yung kanyang lupa. Hello? Yun yung deal niya sa amo niya. Okay, magtatrabaho ako ng Sunday para mabayaran ko yung aking lupa, sabi niya. Alam niyo mga kapatid, yung amo niya, after nung natapos na yung kanyang bill sa amo niya, nag-aaway na silang dalawa. Ha? Anong point ko rito?
Kasi ayaw ni Lord, mga kapatid, na nasa-set aside talaga siya. Pinagbigyan siya ng Diyos. Pero ngayon nag-aaway na silang dalawa. At to the point, mga kapatid, na yung asawa niya, pasalamat, nung ko lang din kasi nalaman na ito palang kapatid ko, 3 years na hindi nag-church. Di ko alam talaga. Nung nagkita kami, sinasabi niya sa akin na kinakausap siya ng asawa niya dahil yung asawa niya very devoted sa pag-attend ng gawain. Active. So nakita niya yung asawa niya, pinagbigyan niya rin yung asawa niya. Ewan ko, how to say this? Para bang kinonsinti mo ba? Ha? So, ang point dito, ang Diyos gumagawa na ng paraan para ikaw ay bigyan mo ng Diyos, bigyan mo ng time ang Diyos. So nag-aaway sila ng kanyang amo. At ang sabi niya, pag hindi mo binigay sa akin ng linggo, hindi na ako magtatrabaho sa inyo. Yun ang deal nila. So sabi ko sa kanya, alam mo, first and foremost, mali talaga na hindi ka nag-church. Wala akong nakita, mga kapatid, na hindi, tawag dito, isa kang believer. At pagkatapos, second priority mo lang si Lord. Okay? Nakita ko, mga kapatid, na talagang yung kapatid ko na ito, dumaan talaga, hirap na hirap siya, both spiritual and sa finances niya, kumbaga talagang pinipilit niya, kung kulang na nga lang, mga kapatid, pinipitin niyang kamay ng Diyos. Pero mga kapatid, nakita ko yung resulta ng mga tao na ang kanilang first priority nila, yung prosperity. Tandaan natin, mga kapatid, kahit anong yaman mo, kahit na lahat ng bagay nasa iyo na, kung si Jesus Christ, second priority mo, and that is all useless and meaningless. Hello? Hallelujah. Kaya, this time, mga kapatid, itong kapatid ko na to, malalaman niya ang sagot ng kanyang amo this coming week. Sabi niya, pag hindi niya binigay yung aking proposal, hindi na ako magtatrabaho. Sabi ko, that's a good decision. Bakit? Ang Diyos hindi nagpabaya. Amen? Pag matapat ka lang sa Panginoon talaga, nagtatapat ka, kahit dumadaan ka sa problema, sa mga samot-sari, sa finances, unti-unti ang Diyos nandyan, mga kapatid, na talagang He will make a way when there seems to be no way. Amen? Maraming beses na akala lang natin ang Diyos hindi nakikinig, pero ang Diyos, praise God, nakaalalay sa mga tao na talagang nagtitiwala sa Kanya. Amen? Gagabayan tayo ng ating Panginoon sa mahihirap na sitwasyon. Kasi alam na ng Diyos yan na ang tao, sabi nga, ang isang tao, sabi ng book of Ecclesiastes, mga kapatid, na isang tao, sinapupunan yung baby, paglabas na niyan, sabi nga na, if I'm not mistaken, nabanggit to ng asawa ko sa preaching niya, na paglabas ng bata, umiiyak. Bakit? Walang baby na walang ganon. Puro iyak, mga kapatid. Bakit? Kasi alam na niya, haharapin na niya yung mga challenges, problema ng planetang ito. Problema. Ako, natutuwa pa ako, yung anak ko, ang problema rin niya, baon niya sa school. Problema niya lang, yung iipin niya, sumasakit. Pag lumaki ka na, problema mo na relasyon mo sa asawa mo, problema mo na, marami ka ng problema, hindi mo malam kung kakain ka pa ba o hindi na. Ganun, mga kapatid. So, yung mga bata, yung mga ganyang bata, iniisip lang nila, ano kayang kakainin mamaya? Ganun lang yung problema. Pero yung reality, nakaharapin mo yung challenges, yun yung pinagpipray ko sa anak ko. Yung makayanan niya, yung mga darating na mga struggles sa buhay. Kasi sa ngayon, kaya yung mga batang yan, ganyan-ganyan lang yan. Pero mga kapatid, pag lumaki na yan, ibang level ng problema ang haharapin nila. Kaya nga, we need to make an appointment with God. Hello? Praise God. So dito po sa binasa natin, sabi niya, aking iniibig ang Panginoon sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling
So dito mga kapatid, mapapansin natin na ang Diyos hindi siya bingi. Hello? Hindi bingi ang Diyos para hindi ka niya marinig. Lahat ng sinasabi mo, lahat mga kapatid, minsan pati yung nonsense talk mo mga kapatid, naririnig ng Diyos siya. Amen? So dito po mga kapatid, sabi niya, at ang ating mga hiling. Ibig sabihin mga kapatid, napakaraming bagay natin na kailangan. At ito po ay tinutugon ng Diyos yung ating mga panalangin. So, hallelujah. Praise God. So sabi niya dito mga kapatid na ang Diyos mga kapatid ay ini-encourage tayo na magkaroon tayo talaga ng relationship. And how to have a good relationship, basahin mo yung Biblia mo. Sa totoo lang mga kapatid, dyan lalo yung tawag dito, lalo tumitibay yung relasyon mo sa Diyos, the more na binabasa mo talaga ito. Kaya kung hindi ka nagbabasa, hindi talaga titibay ang relasyon mo sa Diyos. Hindi. Malabo. Malabo pa sa sinag ng araw, mga kapatid. Pag binasa mo to, makikilala mo kung sino siya. At nakilala ko ang Diyos, mga kapatid, lalo't higit nung binasa ko yung 2 Chronicles na nandun na sinasabi ng ating Panginoon, hanapin mo ako. Hindi mo kailangan, ang point ng Panginoon, hindi mo kailangan magpakamatay sa pagtatrabaho, hindi mo kailangan na, tawag dito, yung bang magka-problema ka ng sobra-sobra, ang kailangan mo lang, seek ye first the kingdom of God. Totoo bang salita ng Diyos? Yes. Hindi niya sasabihin yun mga kapatid kung wala siyang back-up na power ng Panginoon. Amen? May naka-back-up dyan. Kaya tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Yung Matthew 6:33 ay konektado mga kapatid sa binasa ko sa 2 Chronicles. Na lahat ng bakit lagi ko itong sinasabi mga kapatid? Para ma-encourage tayo na unahin natin ang Diyos. Hello? Unahin talaga natin siya. Kasi pag hindi natin siya inuuna natin yung mga bagay-bagay sa paligid, inuuna natin, naku, late na ako sa school. Ha? Lord, mamaya na. Marami tayong dahilan. Kaya nagkakaroon ng problema. Kasi hindi natin siya inuna. Teka, sabi siguro na, anak, teka muna, sandali lang, Lord. Wala na. Tumakbo na eh. Ha? Kaya, ito na, sumagi sa isip ko ngayon, but it was on my mind this morning. Mayroong isang pastor, mga kapatid, na ang pastor na ito hindi lumalayas ng bahay nang hindi na nanalangin. At naging pastor ko yun when I was in Taiwan, mga kapatid. Ang pastor na ito, siya po ay isang US Navy. At nakapangasawa siya ng Pilipina, mga kapatid. At ang Pilipina na ito, mga kapatid, ito naikwento ko na rin, pero hindi buo. Itong Pilipina na ito, syempre, US. At siya po ay taga-Olonga po, ang babae na ito, yung Pilipina. At nag-meet sila sa Clark. Sa Clark Air Base natin dyan sa Pampanga. Tama ba? Tama, Pampanga. So, nagkita sila, they fell in love to each other, at siya po ay pinangakuan nitong taong ito, nagdadaling kita sa Amerika. So nakarating na ng Amerika mga kapatid, yung babae. Eto ng siste. Pagdating niya mga kapatid doon, tuwang-tuwa siya. Siyempre kahit naman sino, Amerika na yan. Ha? Tuwang-tuwa ka, para bang yung Amerika is a land of flowing of milk and honey. So na nakarating siya doon, tuwang-tuwa siya, punong-puno siya ng kagalakan, not until hindi pala siya bibigyan ng pera. Kung ano yung nandyan sa ref, kung ano yung mayroon dyan, yan ang kakainin mo, no money for you. Ang sakit. So ngayon, ang ginawa niya, nagtinda siya ngayon ng mga Tupperware, nagtinda ng mga bibingka, yung mga kung ano lang, basta magkapera, mayroon ipadala sa Pilipinas. Alam niyo mga kapatid, nung dumating yung mga biyenan niya, mga puti, nalaman mga kapatid nung mga biyenan na hindi pinapahawak yung Pilipina, mag-asawa na sila. Hindi pinapahawak ng pera. Sabi ng mga biyenan niya, bakit ganyan ang ginagawa mo sa asawa mo? Dapat siya lahat ang may hawak, bank account, etc., pera, lahat. Dapat alam ng asawa mo yan, sabi ng mga biyenan. Ngayon mga kapatid, parang
natatakot din yung Pilipina dahil siyempre, hindi siya sanay sa ganun na trato ng asawa niya sa kanya. At alam niyo mga kapatid, nung ibinigay sa kanya lahat-lahat, i-account niyo mo lahat mga kapatid, natakot siya, nilagay niya sa cabinet. Kaya niya magdalan. Kaya baka mamaya hanapan pa ako to. Baka sabihin niya, ninakawang ko pa. Tinago niya mga kapatid yung pera. At alam niyo mga kapatid, lagi silang nag-aaway. Lagi talaga silang nag-aaway. Alam niyo, dumating sa point na ang lalaking ito, ito yung naging pastor ko, dumating sa pagkakataon mga kapatid, na may nag-share na isang believer sa barko. Nakakilala siya ngayon sa Panginoon. Nung nakakilala siya sa Panginoon, di syempre excited siya, mag-share siya ngayon doon sa business niya na Pilipina. Nung mag-share siya mga kapatid, di siya pinapansin. Kunwari lang na yun, mabait. Kunwari lang yan. Ganun ang mentality niya kasi hindi parang na-feel niya, pinagdamutan siya talaga. So dumating yung point mga kapatid na itong lalaki na ito, nananalangin siya. He kept on praying and praying. At one time mga kapatid, hallelujah. So, teka, i-rewind ko ulit. Mamaya ko ulit para. Nung naramdaman ng babae na parang feeling niya hindi siya, hindi siya naitrato ng tama, gusto na niyang magpakamatay. Gusto niyang magkitilin yung kanyang buhay. At sabi niya, ang hirap-hirap ng buhay ko rito sa Amerika. Kung alam ko lang na ganito ang naging buhay ko, hindi na sana ako pumunta rito. Gusto ko na magpakamatay. Sabi niya mga kapatid, nakita niya ngayon, alam niyo yung drain, yung lababo mga kapatid, barado, di ba barado, nilalagay ng chemical para yung barado matunaw o malusaw. Ay nakita niya yun mga kapatid, iinumin ko na to. Sabi niya, plano niya, inumin na niya yung chemical na yun. At tapos, nung hawak na niya yung chemical mga kapatid, may bumulong sa kanya. Bakit? Kung ininom mo ba yan? Sa tingin mo, saan ka pupunta? Alam mo ba kung saan ka pupunta pagkatapos mo ininom yan? Sabi sa kanya nung bumulong sa kanya. Nagulat siya, natakot siya. Tinapon niya yung chemical mga kapatid. Hanggang sa nakita niya yung kanyang mister na nag-born again. At hindi pa rin siya naniniwala sa asawa niya. Alam niyo mga kapatid, one time, nananalangin yung mister niya, medyo nakaano yung pinto. Yung hindi bukas na bukas, yung konti lang ang pagkabukas niya. Nasilip niya yung kanyang asawa na nananalangin. Umiiyak doon sa bed na nananalangin mga kapatid. At nagtataka siya, bakit pagdaan niya ron, nananalangin yung mister niya, yung puso niya parang pinipiga. Yung pala, pinagpipray siya ng asawa niya na makakilala na rin siya sa Panginoon. So, to cut the long story short mga kapatid, they are now missionaries. Amen? Naging missionaries silang dalawa. Dahil mga kapatid, yung lalaki talagang naging dedicated siya sa gawain, naging pastor namin siya sa Taiwan mga kapatid, at nagpatayo sila ng Bible School sa Cebu. So, ang point dito mga kapatid is yung they are seeking God in their lives. Continuous yan mga kapatid. Hindi po pwedeng nanalangin ka ngayong umaga ang kasunod niyan sa susunod ng linggo. Ha? Kailangan pag nanalangin ka, tuloy-tuloy, consistent. Hello? Consistent, hindi yung nanalangin ka ngayon, sa birthday mo na lang uli yung susunod. Ha? Tuwing birthday na lang. Ha? Di ba meron mga ganyan, magsisimba lang pag birthday? Pero, usually ganyan talaga. Pero, sa principle ng ating Panginoon, hindi ganon. Araw-araw mo siyang hahanapin. Bakit? Araw-araw tayong humaharap sa mga problema, sa mga issues, sa mga struggles, mga kapatid. Kaya araw-araw dapat may gabay ka ng Panginoon. Araw-araw, mga kapatid, meron kang protection galing sa Panginoon. Amen po ba? Praise God. So ito pong mga taong ito sa Bibles mga kapatid, hinahanap nila si Lord dahil nag-stop din sila na hanapin si Lord. Ha? They are doing, sabi nga merong away, I did it my way. Ha? Sa pangsarili lang nila, hindi nila iniisip yung Diyos.
wala silang pakialam kung mayroon jobs o wala silang pakialam. Not until na dumating ang problema sa buhay nila, na puro gera dito, gera doon, ginigera sila lagi, hanggang sa itong hari na ito. Ewan ko, I was being convicted mga kapatid to share this palagi. Kung gusto mo ng matiwasay na buhay, hanapin mo talaga si Lord. Kasi itong mga tao ito sa Biblia, nagkaroon sila ng tipan. Kailangan hanapin nila ang Diyos ng Israel. Kailangan hanapin nila. At ang hindi hahanap, matindi ang penalty, papatayin. Dito, wala namang ganun. Wala pa tayong pinapatay dito. Ha? Pero during the Old Testament, pinapatay ang mga tao. Papatayin sila pag hindi nila hinanap si Lord. Sino may order niyan? Si King Asa. So, nagkaroon sila, the whole congregation, they agree. Nag-agree sila, ano sinabi nila? Tutupad sila sa tipan na ito. Tinupad nila mga kapatid. 35 years walang tira sa Israel. Hello? Gusto niyo ba na walang gera sa bahay? Gusto niyo ba na payapa ang tahanan ninyo? Hindi kayo mga parang aso, pusa? Hanapin niyo si Lord. Hello? Yan po yung susi, mga kapatid. Yes, may problema. Pero tandaan natin, mga kapatid, when you seek God first, God will give you wisdom what to do inside the house. Ha? Sa atin mag-asawang. Bakit akala niyo? Parang kami, ha? Kapatid, magsasagutan din kami yan. Wala niyo lang. Sumasagot ako. Ha? Pero at the end of the day, mga kapatid, God is giving us, there should be someone to humble. Magpapakumbaga. Hello? There should be someone na kinakailangan. Kaya nag-work yung marriage. Bakit? Si Jesus yung sentro. Hello? Kapag hindi si Jesus ang sentro ng buhay ninyo, ng mag-asawa, wasak ang pamilya. Talagang nandyan na, nagpatuhan na kayo ng kaldero, nagpatuhan na kayo ng mga palanggana. Naku mga kapatid, ha? Huwag na huwag natin gagawin yan. Di ba, Nanay Elena? Ginawa mo ba yan sa asawa mo? Naarabo? Ano nga yan? Ha? Oh. Huwag natin gagawin yan mga kapatid. Nagpatuhan, flying saucer. Ako ang tama. Ako na natin dito. Ako. Kaya Tony, ginawa mo ba yan? Ano ba si Kuya Tony? Andyan siya. Matapang yan si Kuya Tony. Oo, matapang yan talaga. Matapang yan pag nandito, wala si... Nandito ba si... Ay, nandyan. Ay, nandyan pala siya. Sorry naman. Kapatid, praise God. So, yun po yung tinuturo ng ating Panginoon, that we need to submit to our own husband. Magpasako. Kaya sa kami mag-asawa talaga, pag may mga discussion talaga, hindi yan maiwasan. Kahit anong bait mo talaga, minsan talaga sumisingit si Satanas. Ha? Sumisingit talaga, parang kanina lang mga kapatid. Siyempre, ako mangangaral eh. Ako mangangaral. May inabot akong 1,000 sa asawa ko. Nung hinanap niya, wala pa lang nanghingi ng pera sa akin, bibili daw kape. Tapos alam niyo mga kapatid, pag tignan, wala doon siya napansin isang libo. Sabi ko, binulag ka ni Satanas para manggalit ka sa akin dahil akong mangangaral na yun. Siyempre, pag nag-umpisa yung discussion mga kapatid talaga, pag sumingit ang kaaway mga kapatid, at wala kang wisdom, wala mga kapatid, it will ruin your ministry, it will ruin your life, masisira talaga. So purihin ang Diyos mga kapatid, dahil sa aming mag-asawa, ang Diyos ang namumina talaga. Kung sino yung mali, kung sino yung sa mga may asawa, o yung mga dalaga, huwag mo na kayo maghanap ng asawa. Ito para sa only for adults only. SPG. Tama ba? Okay. So, pag meron sa amin, nagkatampuhan kami, yung magpoting mga sabi, hindi maiwasan yun eh. Pero at the end of the day, mga kapatid, nakukuntik ako, pananalangin ako, sabi ng Biblia, huwag kang lalapit sa, parang ganun eh. So, parang ganun yung salita ng Diyos, huwag kang lalapit sa akin, hanggang tayo magkaaway, batiin mo muna. Siyempre, kaaway ko siya. Di ba? Kaaway ko siya. I-remind ako ni Lord.
Anak, oh, di ba, ang sabi ko, bago mo ialay yung mga alay, alalahanin mo muna yung nakasama mo na loob. Ang asawa ko, hadlang sa panalangin nito. Ako na naman, Lord. Ako na naman. Sige na nga, Lord. Ha? Yung asawa ko kapag naghihilig. Ano po gagawin ko? Yayakapin ko yung darling ko. Ha? Doon na maapos yung init ng ulo. Kasi niyakap niya rin ako. Ha? Hoy, for adults only. Bakit kinikilig kayo? Ha? Ganun po mga kapatid. Kasi, hallelujah, is iba po yung ang Diyos talaga yung nasa center. Amen? Iba po kapag ang Panginoon ang siyang kumikilos, there is harmony in the house. Napakahirap kayo na may kaaway. Ha? Yung may kaaway ka sa loob ng bahay, di ba si Shana at si Shane, nag-away sila, parang may wall. Ha? Parang may harang, mga kapatid. Na, ang lapit ka, parang, bigay mo nga dun. Ha? Parang kami, minsan, mag-asawa, ay no, sino ang pagitan? Ang partida. Dali mo na sa ama mo. Ha? Minsan, tumutuo po yung pride. Ha? Pero pinababali ko yan sa mahirap ang merong pride. Bakit? Pag meron kang pride, meron kang, tawag dito yung, ano yung pride sa Tagalog? Pagmamataas. Ibabagsak ka ni Lord. Ayaw kong ibagsak ko ni Lord. Kaya kahit sa mga kapatid ko, na meron kami mga, hindi ba iwasan to, sa mga kapatid, you are the one who needs to humble para makita nila sa Lord, sa buhay. Hindi yun ikaw pa'y nagmamataas. Hello? Hello? Sa mga kaaway dyan, batiin nyo na po. Kasi po malapit na po yung rapture. Baka dahil po sa kaguluhan ninyo, hindi kayo lumipad. Mga kapatid. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, please be with you. Hello? Tingnan niyo si Shane at saka si Shagar. Ang layo ng pagkita nila. Ha? Meron ba kayong something? Joke lang mga kapatid. Pinatatawa ko lang kayo. Pero alam niyo mga kapatid, iyan po yung magiging hadlang with your appointment with God. Pag wala po tayong humbleness, kahit na nare-revive ka dyan, kumikaaway ka, sabi ng Panginoon, kung yung kapatid mo nga nakikita mo, di mo nga mapatawa na. Ha? Kasi sabi ng Panginoon, kaya kitang patawarin. Pero, minsan nagiging hadlang talaga pag meron kang kaaway. So, anong gagawin mo? You need to reconcile. Makipagbati ka muna dun sa kaaway mo. If you want me to hear your prayers, gusto mo marinig ko yung mga prayers, gusto mo sagutin ko yung mga prayer mo, gusto mo pag ibuhos ko yung masaganang pagpapala sa buhay mo, then you need to do my principle. Ano yung principle? Makipagbati ka muna. Minsan kasi yung prayer natin hindi umaabot sa langit, hanggang kisame lang yan, mga kapatid. Hello? Alam niyo ba yun? Pag may kaaway kayo hanggang kisame lang, hindi umaabot kay Lord. Kaya kung gusto ninyo na marinig kayo ng ating Panginoon, yun po yung susi. Kasi sinabi na ng Biblia yan, mga kapatid, na kung di mo kayang patawarin yung kapatid mo, o kung sino man, ako rin, hindi kita kayang patawarin. Mabigat yun, mga kapatid. Hello? Kaya magpatawaran tayo sa isa't isa. Huwag nating hayaan na ang diablo ang siyang, kasi ang number one target ng demonyo ay ang pamilya. Once na nasira ang pamilya, mga kapatid, bakit mayroong mga divorces, broken families, yan ang target ng kaaway. Ayaw niya ng buo ang pamilya. Ang gusto ng kaaway, ang pamilya ay sira, wasak. Bakit? Number one, kapag ang mag-asawa naghiwalay, sinong unang apektado? Mga anak. Mga anak. Maraming mga anak na gusto nang kitilin ang kanilang mga buhay. Magpakamatay. Kasi iba na yung minamahal ni mama, iba na rin ang minamahal ni papa. So nagkakaroon, mga kapatid, ng confusion sa isip ng bata. Hello? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Okay. So number one na target ng kaaway is the family. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na lamunin ka ng pride, mga kapatid, para lang
yung pamilya mo masisira. Mas maganda pa mga kapatid, lunukin mo na lang yung pride mo. Ha? Mas maganda pa yun. And leave it to God. Because kung sino man yung nagkamali, He is just. Matuwid ang Diyos natin na humatol. Hello? Matuwid ang Diyos. At maraming beses ko na nakita kung paano ang Diyos humatol. Kakaiba. And you're not expecting na mangyayari sa kanila. Bakit? Tinurn over mo na kasi sa Kanya. Lord, bahala ka na dyan. Ayoko magkamali, ayoko magkasala. Bahala ka na dyan sa kanila. Ha? Kung meron kayong mga naririnig, mga voices, mga kapatid, mga negative, against you, criticizing, never mind. Huwag niyong isipin yun. Bakit? As long as you are doing it right para sa Panginoon, let go. Amen? Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. But if you are doing against His will, mga kapatid, mas mabigat yun. Hindi tayo parang ang layo ni Lord sa atin. So, I always make sure, mga kapatid, na yung pagsasama namin mag-asawa, harmonious. Kumbaga mga kapatid, sa sunog, ginagamitan agad ng fire extinguisher. Patayin mo na agad yung sunog. Hello? Diyan pa ba kayo? Okay, so may natututunan ba tayo? Kung nag-away kayo ng kapatid mo, pati agad. Huwag nang patagalin. Hindi kami mababati niyan. Kasi grabe yung ginawa sa akin yan. Over my dead body. Over my dead body. Totoo yan, may mga ganyan magkakapatid na talagang hindi na nag-usap hanggang kamatayan. Ha? Yun yung masakit. Kaya habang buhay pa, yung mga kapatid mo, yung magulang mo, etc., mahalin mo sila. Kasi once na nawala na mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. So, all the things, mga kapatid, na hallelujah, building a relationship is very important sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kailangan ng oras, and you need to find time. Kailangan maghanap talaga kayo ng oras. Kasi minsan wala tayong sistema sa oras ng yung quality time. Alam niyo po kung saan yung masarap kausapin si Lord? Ha? Sa oras na ikaw ay, meron yung sinasabi, kape. Kausapin ang Panginoon everyday. Yun po yung meaning ng kape. Hindi yung kape agad ang hinahanap mo. Yung kape muna para kay Lord. Kausapin, K, kausapin, ha? A is ang, P, Panginoon, and E is for everyday. So siyang inuuna. Kape. At please naman, pag mag-pray po kayo, kakausapin niyo po yung King of Kings and Lord of Lords, mag-toothbrush naman kayo. Ha? Para maamoy yung bad breath kayo. Ha? Yun po yung isang natutunan ko sa isang preacher, mga kapatid. Before he talks to God, he makes sure, mga kapatid, nakapag-toothbrush at nakapag-mouthwash pa siya. Ha, mga kapatid? Because you are entering into the presence of God na talagang kayo po ay parang sa mag-asawa. Yung anak ko nga, pinabunutan ko ng ipin. Kasi sabi ng asawa ko lagi kayo, mag-break ka. Pag may bulok ka o sira ng ipin, yun talaga magkukos ng bad breath. So, point dito, mga kapatid, it's a respect. Yung talagang you honoring who God is in your life. Hindi natin siya nakikita, amen? Hindi natin siya nakikita, but you are honoring. Ino-honor mo ang Diyos at yun yung tinitingnan ng Diyos sa puso mo. Amen? Everything that I do sa buhay na ito, mga kapatid, wala akong pakialam kung nakikita o hindi nakikita. Ang importante sa akin, may nakakakita. Mas dakila, mga kapatid. Yun po yung importante. Hindi tayo yung tinatawag na pakitang tao. Huwag po tayong pakitang tao sa Panginoon dahil alam niya yung puso natin. Praise God, alam niya kung nagkukunwari kang Kristiyano o hindi. Alam na alam ni Lord yan. So napaka-importante, mga kapatid, praise God, that we are always doing things in a right way, in God's way. God's way, mga kapatid. So, every day, before na kayo po ay pupunta rito,
Alas 4, bangon na po kami niyan. Gising na kami, preparing everything. And there's one thing, mga kapatid, na ginagawa ko sa Panginoon. And I did it matagal ng panahon. And it really works. Ano po yun? Pag nag-map ako ng sahig, mga kapatid, minap ko ito. Minamap ko yan. Linis, linis, linis. Ang muli kong nilalagay yung taon. Yung pong dishwashing, yung softener. At sa akin kasi, sinagot ako ng Diyos, mga kapatid. It's not because I did it, pero there's something when you are doing it for Him alone. Very special. So mga kapatid, if you want the Lord to hear you, you need to do something special para sa Kanya. Kasi halimbawa, kailangan ano ko, yung talagang, yung, what do you call this? Yung iba kasi, they are doing it something na yung nag-awalis sa church, yung sa labas, para sa Panginoon yun. Okay, ginagawa nila yun. Sa akin naman, iba yung way ko. May iba tayong way of expressing yung ating honor sa ating Panginoon. So, ganun ang ginagawa ko. Lalagyan ko yan, mga kapatid, yan. Kaya yung iba yung nakakapasok, nakaamoy niyo ba yung downy? Sino yung nakaamoy ng downy? Nasang kamay? Ayun na amoy nila. Kasi nilalagay ko po yan talaga dyan. At bilang pasasalamat ko sa Panginoon talaga. Na sabi ko, Lord, just smell the aroma of this. Kahit na ganito, yun yung ginagawa ko. And you know what? The Lord blessed me by doing so. Bakit, mga kapatid? Before kasi ginawa ko yan doon, 1 week dumating yung visa ko galing Canada. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi pa man lumalabas yung resulta o yung visa ko, gagawin ko ito, Panginoon, para sa iyo. Para sa iyo ito, Panginoon. When you are saying it para sa iyo to, Lord, God is honoring it, mga kapatid. So, after a week, lumabas yung visa ko. And I tried it to do it again, mga kapatid, in this ministry. At nakita ko ang Panginoon, He is blessing the ministry, mga kapatid. So, gawin natin yan sa Lord, na hindi tayo napipilitan, na hindi tayo, mga kapatid, na pakitang tao lang, ay ni Lord, yun ang gusto ni Lord, yun talagang ginagawa mo para sa Kanya. Lord, para sa iyo to. Ha? Kaya kung naguhugas kayo ng plato, huwag kayong magreklamo. Lord, para sa iyo to. Ha? Naguhugas ka ng plato. Ha? Lord, para sa iyo talaga to, Lord. Ha? Huwag kayong magreklamo. Kasi pag ginagawa mo para kay Lord, tandaan mo may blessing. Amen? Praise God. Kaya mo naman. Kahit wala kayo, kaya kong gawin yun. Amen? Kaya kong gawin. Ang buhay ko ay multitasking. Ha? Multitasking ito. Lahat kaya kong gawin. Pero mga kapatid, we are in the body of Christ. We are body. So, Jesus is the head, and we are the body of Christ, mga kapatid. So, kailangan meron tayong kanya-kanya kampanin sa ministry na ito. Amen po ba? Nakasimangot na si nanay ko sa korason. Sabi niya, may hugasan pala dito. Huwag po kayo mag-alala sa biyaya ng Diyos. Tayo po'y magpapalagay na ng Jetmatic. Ha? Yung bang, o kaya bibili tayo, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, yung dishwasher. Yung ilalagay niyo na lang. Mahal lang yun, mga kapatid. Praise God. Pero walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So do it, mga kapatid, para sa ating Diyos. Find a quiet place. Find a quiet place. Ano yung find a quiet place? Alam niyo po, pagdating na ng umaga, alas 7, alas 8, alas 9, maingay na ang mundo. Nandyan na yung mga tricycle, humaharurot na. Nandyan yung mga anak mo, nagdiliguan na, papasok sa school. Maingay na yon. So you need to find a quiet place. A quiet place with a quality time, mga kapatid, na hahanapin mo na hindi na maingay. Bakit, mga kapatid? Based on my experience, kapag tahimik, wala kang naririnig. Kakaiba, gumalaw ang presensya ng Diyos. Hello? Iba po. At ang sabi ng Biblia, at ito'y lagi ko rin sinasabi, that you need to find a quiet place. Walang iba kundi yung kwarto. Paano kung walang kwarto?
Basta yung tulog pa yung mga anak mo, kahit magkakasama kayo, pero quiet yung oras. Doon ka manalangin. Napakasarap maramdaman ang presensya ng Diyos in a quiet time, in a quiet place, mga kapatid. In a time, mga kapatid, na very the soul, yung bang mapayapa yung oras. At pwede niyo po yan gawin mga alas 4, 4:30. Yung mga hindi pa bangon yung mga anak ninyo o hindi pa kayo nag-start mag-work. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So meron po ba tayo natututunan mga kapatid? Praise God. If you want your life, mga kapatid, na talagang maging maayos, una mo talagang gagawin na hanapin si Lord. And building a relationship is not easy, mga kapatid. Hindi po madali ito, pero kinakailangan laanan mo ng panahon. Sa mag-asawa, mga kapatid, hindi mabibuild ang isang relationship ng maayos kung hindi sila nag-uusap. Amen? Kung hindi sila nagtutulungan. Kasi nagkakakilala kayo. Tandaan natin, ang babae at lalaki, opposite sex yan. Okay? So pag sinabing opposite sex, mga kapatid, mayroon din silang different backgrounds. So ibig sabihin, hindi po pwedeng gusto mo ipilit mo. Hindi po pwede yung gusto nito, ipilit mo rin. Mayroon tinatawag na clash. Gulo talaga, mga kapatid. So you need to know each other talaga. Hello? Sa aming mag-asawa, natuto ako, mga kapatid. During time na nasa Taiwan kami, uso po, mga kapatid, yung sulat. Alam niyo ba yung sulat? Yung i-airmail pa? Yung si nanay, alam niya yan, nakaka-relate siya. Si ating, yung mga pinanganak dito ng, sa 2000, mga millennial babies, join din na Pero during our times, sulat talaga. Ang asawa ko nandito, ako nasa ibang bansa, sulatan. Isang linggo bago dumating yung sulat sa akin, at isang linggo rin bago dumating yung sulat sa asawa ko. Hindi uso yung ngayon. Yung cellphone, where na you? Sagot agad. Seconds lang. Pero yung panahon namin, mga kapatid, alam niyo po ba kung naalala niyo yung voice tape? Magsasalita ka, parang ganito, meron kang radyo, tapos ilalagay mo record. Habang nagsasalita ka, nagre-record yung boses mo. Hello, kumusta ka na? Parang kang may ganun. Kasi nagsasalita ka, kumusta ka na, ano ang ginagawa mo. Tapos meron pang background, music background, na medyo Christian, mga ganyan, may background doon. Maririnig din sa voice tape. So, kumusta ka na? Alam niyo, pas darating sa akin, feel na feel ko yung ganon, mga kapatid, yung panahon namin noon, na talagang pakikinggan mo yung bawat yung salita. Tapos re-replay ko, syempre, yung voice tape na yun, gagawin ko, isasala ko, ako naman na vice versa, mga kapatid. Ang asawa ko ng voice tape, ako rin magsasend sa kanya. So, gaano katagal? Minsan inaabot ng 2 weeks. Ganon katagal, mga kapatid. Pero, that's the yung means of building a relationship. Making a letters, and etc. Saying, I love you, and etc. Ganun po, mga kapatid. Ganun din sa ating Panginoon. Amen? You are trying all your best para mag-please mo yung ating minamahal na Diyos. Pinapakita ko sa Kanya kung gaano ko siya kamahal. Hello? Na no matter what, basta sabi ko sa Lord, ang meron sa akin willingness. Yun lagi ko sinasabi sa Kanya. Pag meron kang willingness sa ministry, gagamitin ka ng Diyos. Pero bago ka gamitin ng Diyos, idadaan ka niya muna sa samot-saling pagsusunod para malaman kung genuine ka, kung totoo ka ba talaga para sa Kanya. Ganun si Lord. Hindi siya basta-basta, mga kapatid. Hindi mo maluloko ang Diyos. Alam niya kung ano naman ang puso. Amen. Shall we all stand, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. An appointment, mga kapatid. Praise the Lord. Na kahit mga kapatid na ang busy ka sa schedule mo, busy ka, mga kapatid, sa mga assignments mo, busy ka sa kung saan pa man,
But an appointment with God is different, mga kapatid. May kakaibahan kapag ikaw ay nakikipag-meet sa ating Panginoon. You will, sabi nga, in the